Okay, salamat po sa magandang awit ng choir. Iwawala ba natin ang aanihin? Shall we lost the harvest? I hope not. Hindi natin pababayaang mawala ang mga butil na dapat ay maani. So magandang umaga po sa ating lahat. Kayo ba'y masaya ngayong umaga? Amen. Bakit ganyan ang inyong itsura? Hindi kayo nakangiti. Parang kayo ay mga seryosong-seryoso. So, salamat po sa Panginoon. Ngayon po ay 3 linggo na ng buwan. At purihin po ang Panginoon. Bagaman dumaan po ang, sabi nga'y maraming ulan, ay tayo po'y kanyang iningatan. Bagaman po sa ibang dako ay talagang mayroon din po mga nasalanta. Sabi po'y lampos tao ang tubig hanggang dibdib. Pero sa atin po naman ay hanggang bukong-bukong lamang. Do sa Vergara ay umabot po hanggang kalaghatian ng binte nung kalaksan ang baha. But anyway, ngayon po ay tayo po'y nagpapasalamat na tayo po'y nandirito na ang layunin ay sumamba at tayo nga po'y sumasamba sa ating Panginoon. So, salamat nga po sa Panginoon sa lahat ng kanyang biyaya at magandang umaga nga pong muli sa ating lahat. Salamat din po sa mga bisita natin. Meron pa ba tayong bisitang nandirito? Taas nga ang mga kamay. Okay, nandirito ang mga anak at apo ni Sister Belen. Okay, so salamat sa Panginoon. Sino pa yung mga bisita natin dito sa left side natin? Meron ba? Meron? Okay, doon sa left side natin, meron o ba? Okay, gusto lang po namin kayong mabati ng isang magandang umaga. Diyan sa taas, meron bang bisita tayo riyan? Wala. Okay. Bukas ba ang aircon natin diyan? Yung kabilang side, bukas ba yung aircon diyan? Okay, so hindi naman mainit. Ano po? Anyway, tayo po ay nagpapasalamat nga po sa Panginoon na tayo po ay buhay pa at malalakas pa ang katawan, bagaman ang iba sa atin ay nakakaramdam na ng kung ano-ano, ay at least ay tayo nakakahinga pa. Pagka yung mga tumatanda rin nakakaramdam na ng sakit ng tuhod, mga balakang, at lalo na kung nakakakain ng sala, ay bakit baga na sakit ang balakang, isala naman ang kain? Okay. Okay, so tayo po ay dadako na po sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Oras po natin ay 10:40. Yan po yung oras natin. Tuwi tayong dumadako sa pag-aaral po ng salita ng Panginoon. At ngayon nga po ay 3 linggo ng ating buwan at I hope inyo pong patuloy na naaalaala ang atin pong paksa o tema na pinag-uusapan po ngayong buwang ito. Naalala po ba ninyo? Naalala pa po? Okay, so it's about soul winning, ang pag-aakay ng mga kaluluwa sa Panginoon. Pag tinagalog natin ang pag-aakay ng mga tao sa Panginoon, dahil kayo kaluluwa na. Yung iba ay may kaluluwa. Kaya ang kaluluwa ay nasa sa ating katawang ito. Kaya alam po ba nyo tayo may 3 sangkap? Katawan, kaluluwa, at espiritu. So, at ang atin pong nais mailapit sa Panginoon ay ang kabuuan ng ating buhay bilang mga tao. At salamat po na tayo po ay nakapag-aaral ng salita ng Diyos sa bahaging ito tungkol nga po sa pag-aakay ng kaluluwa. Ito po ay isang mahalagang aralin na itinuturo ng banal na kasulatan. Napakahalaga po nito. At dahil po sa ito'y mahalaga, ay atin nga po itong binibigyan ng pansin at ating inihahamon
na atin po itong magampanan ang napakahalagang gawain ito ng atin pong Panginoong Diyos. Upang sa ganon, habang mayroon pa po tayong pagkakataon, ay may sagawa natin ang kalooban ng Panginoong Diyos at maging kagamit-gamit po naman ang ating buhay. Okay? So tayo po ngayon ay babasa po ng talata at ito po na may nabasa na natin. At dahil ang ating paksa ay soul winning, kaya po ang ating binabasang talata ay connected, related sa atin pong paksa. So buksan po natin ang ating banal na kasulatan dito po sa Aklat ng Gawa, Kabanatang 4, at babasahin lang po natin ang talatang 15 hanggang 21. Gawa, Kabanatang 4, talataang 15 hanggang 21. So, bagaman ang istorya po niyan ay nagsimula sa verse 1, pero babasahin lang po natin mula sa verses 15 to verse number 21. At tayo po'y tumayo bilang atin pong pagpupugay sa Panginoon sa pagbasa ng mga talatang ito. Diyan sa screen, nakariyan po yung ating talatang babasahin. Ito po ang sabi, datapwat nang sila'y mga utusan na nilang magsilabas sa pulong, yung pong mga alagad, ay nangagsang-usapan, yung mga puno ng relihiyon, yun pong saserdote at saka po yung mga priests na binabanggit po diyan sa verse number 1. At ito po ang sabi nila, na nagsisipagsabi, anong gagawin natin sa mga taong ito sapagkat tunay na ginawa sa pamamagitan nila ang himalang hayag sa lahat ng nangananahan sa Jerusalem at hindi natin maikakaila ito. Sa chapter 3 ay mayroon po diyang isang lumpong lalaki na 40 years ng lumpo ay pinagaling po ng mga alagad sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. At ang sabi nga po ng mga leader ng simbahan, hindi natin maikakaila ang mga bagay na ito. Verse number 17, tingnan po natin ang sabi rito. Gayunmay upang huwag nang lalong kumalat sa bayan, atin silang balaan. Nabuhat ngayoy huwag na silang mangagsalita pa sa sinumang tao sa pangalang ito, sa pangalan ni Jesus. At sila'y tinawag nila at binalaan sila na sa anumang paraan ay huwag silang magsipagsalita ni magsipagturo tungkol sa pangalan ni Jesus. Verse 19, datapwat si Pedro at si Juan ay nagsisagot at nagsipagsabi sa kanila, kung katuwiran sa paningin ng Diyos, na makinig muna sa inyo kaysa Diyos, inyong hatulan, sapagkat hindi mangyayaring di namin salitain ang mga bagay na aming nangakita at nangarinig. At sila, nang mapagbalaanan nila, ay pinakawalan, palibhasay hindi nangakasumpong ng anumang bagay upang sila'y kanilang mga parusahan dahil sa bayan, sapagkat niluluwalhati ng lahat ng mga tao ang Diyos dahil sa bagay na ginawa. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang salita, tayo po'y manalangin. Aming mapagpalang Diyos, aming Ama, salamat po sa inyo sa biyaya mo sa amin, hindi lamang po ng buhay at lakas, kundi ng pagkakataong makadako sa iyong bahay-sambahan, makasamba sa inyo sa Espiritu at katotohanan at makapag-aral ng iyong salita na kung saan po ito'y napakahalagang bagay sa aming buhay
ng inyo pong mga anak. Dalangin po namin, O Diyos, kami po inyong sasamahan, pagpapalain sa pagbubulay ng iyong salita. Kayo, O Diyos, ang kikilos sa aming kalagitnaan. Ito po'y dalangin po namin sa iyo. Hinihingi po ang lahat ng ito sa iyo sa dakilang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen. Tayo po ay magsiupo. At ngayon nga pong umaga, binasa po natin ang ating talata at siguro po ay inyong naaaninaw. Ang pinag-uusapan dito ay ang tungkol po sa pangangaral ng mga apostol na si Juan at si Pedro sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus, na sila nga po ay pinagbabawalan dito, ngunit ang sabi po ng mga alagad, susunod muna kami sa Diyos bago sa tao. Mangangaral kami ng salita ng Diyos, ng Ebanghelyo. Yan po ang kanilang ibig sabihin. Kaya po ngayong umaga, ang atin pong paksa ng pag-aaral sa 3 linggo, ang gawain sa pag-aakay ng mga tao sa Panginoon. Ang gawain sa pag-aakay ng mga tao sa Panginoon. So, sana po ay mapagpala po tayo ng kanyang banal na salita. Tulad nga po ng ating nabanggit na at binasa, ay nandidiriyan nga po ang pagpapahayag sa gawain ng pag-aakay ng mga tao sa Diyos. I hope inyo pong tiningnan mabuti na yan po ang nilalaman ng atin pong istorya. Naririyan po yung sinasabi sa verses 17 to verse 20, bagaman mayroon nga pong sinasabing hadlang, but naririyan po ang malinaw na sinasabi, lalo higit sa verse 19 and 20, datapwat si Pedro at si Juan ay nagsisagot na nagsipagsabi sa kanila, kung katuwiran sa paningin ng Diyos na makinig muna sa inyo kaysa Diyos, inyong hatulan. Kayong mga tao, alin ba sa tingin ninyo ang tama naming sundin? Kayo ba o ang Diyos muna? Yan po ang ibig ng mga apostol na sabihin. At ang sabi po ng dalawang ito, sapagkat hindi mangyayaring di namin salitain ang mga bagay na aming nangakita at nangarinig. So yan po yung binibigyan pong diin dito tungkol po sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. At kung inyo pong papansinin dyan po sa chapter 4, sa verse number 4, na hindi na po natin nailagay dyan sa ating outline, ay ang sabi po rito ay mayroon pong mga napagpahayagan ng salita ng Diyos ang mga alagad na ito, at naroroon po yung mga taong nakakilala sa Panginoon ay umabot po ng 5,000 katao. Okay? Yan po ang tala po ng banal na kasulatan at yan po ang sinasabi. Sa tunay po mga kapatid, kung tayo po ay pupunta sa aklat na ito ng gawa, mapapansin po natin dito sa first chapter, ang nakalagay po diyang pamagat ng aklat, ang mga gawa ng mga apostol. Napansin ho ba niyo yan? Ang aklat po ng gawa ay tungkol po sa mga ginawa ng mga apostol, na ang nilalaman po nito ay tungkol po sa gawain ng pangangaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Yan pong buong aklat na yan at marami pong mga apostol, ang mga binabanggit niya katulad ni Apostol Pablo at yung ibang mga nakaabot sa Panginoon. Yan po yung nilalaman ng aklat na ito. Na ang laman nga po rito ay tungkol sa soul winning. Okay? Yan po yung laman ng Book of Acts. Sa madaling salita po, ang pag-aakay po ng tao sa Panginoong Diyos ay isa pong pangunahing layon
sa pagkakatawang tao ng ating Panginoong Hesus. At ito rin po ang pangunahing layo ng atin pong bagong tipan na ipinapahayag sa atin. At ito rin po yung layunin ng ating pag-aaral ngayong umaga. So, salamat po sa Panginoon. Meron po tayong isang buwang itinalaga sa bahaging ito upang maipaunawa ang napakahalagang gawain ito ng pag-aakay ng tao o ng kaluluwa sa Panginoon. So, I hope nakita po natin dito sa ating talata, no? At sana po mga kapatid ay tunay na ito po'y ating napapahalagahan, atin pong nauunawa. Dahil minsan tayo pong mga tao ay hindi po nagmamalay sa gawain ito. Sinasabi nating salamat sa Panginoon sa biyaya ng kaligtasan, pero hindi tayo nagkakaroon ng burden sa gawain ng pangangaral o pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kung kayo po'y aking tatanungin, kayo ho ba'y nakapag-share na ng Word of God? Ang bawat isa po kaya sa atin ay nakapagbahagi na? Okay, meron ho kayang katuwaan tayo sa gawain ito? Ano ho nga po baga ang main purpose ng buhay natin? Ngayong tayo'y buhay. Ano po baga ang talagang hinangad ng buhay natin? Alam po nyo, yan ay isang katanungan na dapat po ay maipaabot sa bawat isa sa atin tungkol sa atin pong pag-aaral na ito ng kanyang salita. No? Kaya po, mga kapatid, salamat po, mayroon tayong banal na kasulatan na nagsasabi ng tungkol sa pag-aakay ng mga tao sa atin pong Panginoong Diyos. Okay? So mahalaga po ito. At nais ko pong ating pansinin yung mahalagang layunin ng pag-aakay ng tao sa Diyos. Nais po nating ipaliwanag. Bagaman ito po inabanggit na natin nung mga nakaraang mga araw, ay nais ko pong ulitin. Ano ho baga ang layunin dito sa ating pong pag-aakay? Of course, alam ko meron na kayo, pero maaaring sa iba'y hindi pa naiintindihan, hindi pa nagiging malalim, at sa mga kumibisita tayo rito ay salamat sa inyo na kayo ay nandirito, ay nais ko pong banggitin ang ilan sa mga kadahilanan. Ano yung layunin? Ano yung layunin ng ating iglesia? Anong layunin ng mga manggagawa? Ano ang dapat na layuning makita po ng bawat isang Kristiyano? Sa pagpapaliwanag po ng banal na kasulatan, magbibigay lang po ako rito ng 4 na kadahilanan. No? At hindi ko na po totoong palalalimin dahil kukulangin po tayo ng oras. Ang una pong layunin ay upang maibalik ang naputol na relasyon ng tao sa Diyos. Upang maibalik ang naputol na relasyon ng tao sa Diyos dahil ng kasalanan. Alam na po natin ang talata dyan, Isaiah 59 verse, anong verse? 2. Okay? Inyong buksan ang talatang yan, sabi ron, na kayo pinapaghiwalay ng inyong kasalanan buhat sa Diyos upang hindi siya makinig. Yan po ang sabi. So, pinutol po ng kasalanan ang relasyon ng tao sa Diyos. Okay? Ngayon, kung putol, ay anong mayroon? Ay di putol. Ay ang kuryente pag naputol, lilinaw pa bagay ang inyong ilaw. Hindi na, patay na. Wala nang maganda ron. Hanggat hindi na i-connect, ay walang saysay yung iyong ilaw sa loob ng bahay. So, yan po yung isa sa mga layunin. Upang maibalik ang naputol na relasyon ng tao sa Diyos dahil ng kasalanan. At lahat po ng tao ay naputol ang relasyon sa Diyos. Kayo,
bago kayo naligtas, ay putol ang inyong relasyon sa Diyos. Ako rin po ay naputol. Putol din po ang relasyon ko sa Diyos. Walang taong hindi po naputol ang relasyon sa Diyos. Kaya po natin ito binabanggit ay upang makita ninyo. No? Pagka nga po napuputol ang tulay, tayo'y masyadong bother tayo. Kailan kaya ikaw may kakabit uli yun para madaanan namin? So at sinisisi natin kung sino-sino, ay paano'y hindi totoong inayos. Dahil ang tingin natin ay napakahalaga ng tulay na yon na may ayos para madaanan. Pero minsan nakakalungkot, yung putol na relasyon ng tao sa Diyos, hindi natin totoong nakikitang mahalagang maidugtong na uli. Aha, nakita ho ba niyo yun? Mga kapatid, kita ho ba natin yon? Mahalaga po yan. So I hope, nabanggit ko na po, inyong tandaan, ang lahat ng hindi ligtas ay putol ang relasyon sa Diyos. Amen. Pangalawa po, nabanggit ko na, upang magtamo ng kaligtasan ng kaluluwa ang tao sa Diyos. Upang magtamo ng kaligtasan ng kaluluwa ang tao sa Diyos. Alam na po natin ang talata Lucas 19:10. Alam na natin ang talata, sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang nawala. Nawawala na, ay napapahamak pa. Kaya naroon yung salitang iligtas, upang iligtas. Na? Ay dahil hindi lang siya nawawala, kundi siya ay napapahamak. Yan po yung ipinakikita rito. So, sa madaling salita, napakahalaga po nito. Bunga ng kasalanan sa buhay ng tao, ang tao po ay nawala ang kaligtasan. Kaya nga po, ang sabi po roon, siya po ay napahamak. Okay? Siya po ay napahamak. Doon po sa John 3:17 to 18, tingnan po natin ang sabi po ng talata. John 3:17 to 18. So ang sabi po ng talata, 17 to 18, sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan, kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. And then 18, ang sumasampalataya sa Kanya, kay Jesus, ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay, ano sabi? Hinatulan na. Paimpyerno na yan. Sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Okay? Nakita ho ba niyo, daw hindi sumampalataya ay mayroon ng hatol? Okay? Kaya po, kung hindi po maliligtas yung taong iyon, tapos na yung hatol. Malinaw po yan sa salita ng Panginoon. So yan po ang ipinauunawa po natin upang magtamo ng kaligtasan ng kaluluwa ang tao. Dahil ng kasalanan, ang tao po ay napahamak. Pangalawa, ito na may magkakadugtong na, Efeso 2:1-3, naging patay siya sa harapan ng Diyos. Ephesians chapter 2:1-3, patay siya sa harapan ng Diyos. Kahit na siya ay nabubuhay at lumalakad, dahil putol ang kanyang relasyon sa Diyos, siya ay napapahamak at siya ay patay sa harapan ng Diyos. Okay? Pangatlo, sapagkat siya ay patay sa harapan ng Diyos, na ang tinutukoy dito, number 1 ay ang spiritual. Pangatlo po sa John 3:16, ang sabi po ron, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Ang paalaala po rito ay yung pong siya po ay papunta sa impyerno ang kaluluwa. Yung kapahamakan doon upang ang sino man ay huwag mapahamak. Impyerno po yan.
Kung yung physical na patay ay dadalhin ang katawan sa libingan, yun pong patay, spiritual, impyerno po ang kanyang kaluluwa. At ano pa po ang ating nais banggitin? Dahil po ng kasalanan, naging masama ang takbo ng kanyang buhay. Romans chapter 3, verses 10 to verse number 18. Yan po ang bunga ng kasalanan. Kaya po ngayon, sabi nga po, saan mang dako ng daigdig, naririyan po ang kasalanan ay grabe. Sa Pilipinas, grabe ang nangyayari dahil po ng kasalanan. Sabi po ng Romans chapter 3, tingnan po natin 10 to verse 18, upang makita po ninyo, minsan hindi natin ito nababasa, at dahil po doon, hindi natin na-feel yung burden ng soul winning. Sabi po rito, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Wala nakatatalastas, walang humahanap sa Diyos. Yan po ang nature ng kasalanan, hindi hinahanap ang Diyos. Silang lahat ay nagsilihis, magkakasamang nawalan ng kasaysayan, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Silang lahat ay nagsilihis, magkakasamang nawala ng kasaysayan. Sabi po, ang kanilang mga lalamunan ay isang libingang bukas, nagsisigamit ng daya sa pamagitan ng kanilang mga dila. Ang kamandag ng ulupong ay ang siyang nasa ilalim ng kanilang mga labi. Ang kanilang bibig ay puno ng panunumpa at kapaitan. Ang kanilang mga pa ay matulin sa pagbububo ng dugo. Kagibaan at kahirapan ang nasa kanilang mga daan. Ang daan ng kapayapaan ay hindi nila nakikilala. Walang pagkatakot sa Diyos sa harapan ng kanilang mga mata. Yan po yung mundo natin dahil ng kasalanan. Kaya po sa ngayon, ito yung sitwasyon ng mundo natin. Puro kasalanan, kasakiman, pang-aapi, lahat na ng mga bagay. Kaya hindi po tayo dapat magtaka kung bakit ganito ang mundo natin ay dahil po ng kasalanan. So kaya po ipinakikita po natin ang layunin po ng pag-aakay ng kaluluwa dahil ng ganitong kalagayan ng buhay. Pangatlo ay upang mabago ang takbo ng buhay ng tao niya. Ikalawang Korinto 5:17, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Alam po ninyo, hindi po ninyo kayang ayusin ang buhay ninyo ng tunay na ayos pagka ang Panginoon ay wala sa inyo. Hindi natin kayang ayusin. Kahit na nga ang Panginoon nasa atin, yung lumang pagkatao, dahil kumikilo sa atin, minsan naroon pa rin ang kagalit Inyo ho bang nararamdaman yan? Naiinis kayo kahit sa inyong kabiyak, sa inyong anak. Gusto nyong garotuhin, gusto nyong hampasin. Dahil ng kasalanan. Yan po yung ginagawa ng tao. Ngunit ang sabi po, kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. At may mga kapatid natin dito na hindi na natin babanggitin ang pangalan, pero alam nila yung kanilang karanasan, pero nung sila'y makakilala sa Panginoon, bumait. Meron nga ba rito gano'n ang karanasan? Kayo mabait na. Pero meron po ditong yun ang karanasan. Bumait dahil ng kanyang pananampalatayang naranasan sa Panginoon. At gayon din po ay upang makaranas, maging mapayapa ang kanyang buhay. Upang maging mapayapa ang kanyang buhay. Ang sabi po ng John 10:10, ang diablo'y pumarito para sirain ang buhay, pero ang Panginoon, ang inaakay po sa Panginoon ay upang maging mapayapa ang buhay. At yan din po ang sabi ng Matthew 11:28-30. Sabi po ng talata, ang kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, hindi tulad ng kapayapaan na binaalok ng mundo. Tingnan po natin sa yata yung aking, hindi ko yata sa ulo yung talata. 11:28, ito po ang sabi ng talata.
magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nabibigat ang lubha, at kayo'y aking pagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong kaluluwa, sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Iinom muna po ng kaunti. Kita po natin mga kapatid, yung sinasabi po nating layunin ng pangangaral. Ano? Nakikita ho ba natin itong bagay na ito? Upang maibalik ang naputol na relasyon sa Diyos, upang magtamo ng kaligtasan ang kaluluwa ng tao, upang mabago ang takbo ng buhay niya, upang maging mapayapa ang buhay niya. Yan po yung halaga. Yan po yung dahilan ng ating pagbibigay pansin sa sinasabing soul winning. No? Napakahalaga po. At sana po'y nakikita natin ang bahaging ito. Mga kapatid, nakita ho ba natin ang halaga nitong ating pag-aaral? Aha. So sana nga po mga kapatid ay atin po itong dinadama sa ating mga sarili. Hindi po biro ito. Biro mo yung walang kaligtasan ay pagka iyong sinulwin, iyong inakay sa Panginoon, naakay sa Panginoon, mababago ang lahat sa kanyang buhay. Yung buhay na putol sa Diyos ay mababalik. Yung buhay na magulo ay magiging mapayapa. Magiging maganda ang takbo ng kanyang lakad ng buhay dahil po siya napaugnay sa tunay na gabay ng buhay. Hindi ka nalalakad sa kadiliman, hindi ka nalalakad sa kalukuhan, sapagkat ang Panginoon, ang kanyang daan ay katuwiran at kabanalan. Amen? Okay, so I hope tama na po yan. Ano? Kaya po mahalaga ang pag-aakay ng kaluluwa. Ngayon, sa atin pong talata, nais kong pansinin na mayroon po ritong hamon nga po ng pag-aakay, ay doon po sa ating talatang binasa, ay naririyan po naman number 3. Ano po? Ang balakid sa pag-aakay sa mga tao sa Diyos. Ang balakid sa pag-aakay sa mga tao sa Diyos. Alam niyo yung salitang balakid? Hadlang. Yan. Tagalog po ang ating outline para alam ng lahat. So, diyan po sa ating binasang talata, ano po yung ating nakita rito? Naririyan po yung hadlang. At saan po nang gagaling ang mga hadlang na ito? Una, ay mapapansin po natin na ang hadlang po dito ay binabanggit pa po sa verse number 1 ng ating talata, na ang sabi po rito, at nang sila'y nangagsasalita pa sa bayan, ay nagsilapit sa kanila ang mga saserdote. Sa English, and as they spake unto the people, the priests and the captain of the temple and the Sadducees came upon them. Yun po yung mga taong binabanggit dito sa verse number 16. Okay, nasabi po rito sa verse 15, datapot nang sila'y mga utusan na nilang magsilabas, yung nila ayun po mga taong binabanggit sa verse number 1. Ano ang sabi rito? Anong gagawin natin? Pigilan natin sila. At ang sabi ng 17, gayon may upang huwag nang lalong kumalat sa bayan
ang pangangaral tungkol sa Panginoon, atin silang balaan. Buhat ngayon ay huwag na silang magsasalita pa sa pangalan ni Jesus. Nais ko pong pansinin, may mga balakid po. May hadlang. At ang hadlang pong ito, isa na po rito, hadlang ng relihiyon. Naririyan po ang religious leaders. Mga leader ng mga relihiyon. Isa sa mga hadlang. Nais ko pong banggitin sa inyo, ito nabanggit ko na sa atin noon. Hindi po lahat ng relihiyon ay sa Diyos. Hindi po lahat ng pananampalatayang sinasabi ay sa Diyos. Nabanggit ko na ito nung kailan lang. Na yung ang katuwirang lahat naman ikay pamanila. Kaya lang nga po ang daan ay iba-iba. Pwede sa taas, pwede sa barko, pwede sa train, pwede sa bus. Isa naman ang puntahin niyan. Pero nais ko pong sabihin sa inyo na hindi po tama ang katuwiran ngayon. Sabi nga po nung una pa, pag ikaw ay sa Pilipinas, marami kang dadaanan. Pero pagka papunta ka na sa Amerika, dalawa na lang. Barko or eroplano. Pero pagka palangit, iisa na lang. Si Jesus na lang. Amen? Nakakalungkot po na ito po'y hindi nakikita ng maraming mga tao. At mapapansin nga po natin dito, yun pong balakid ng relihiyon. Marami pong mga religion and religious leader ay hindi po sa Panginoon, kundi sa kaaway ng Panginoon. Inyong tingnan ang inyong talata, 2 Corinthians chapter 11 verses 13 to 15. 2 Corinthians chapter 11, 13 to 15. 11, 13 to 15. Tingnan po ninyo ang sabi rito. Sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol, mga magdarayang manggagawa na nangagpapakunwaring mga apostol ni Kristo. At hindi katakataka sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Hindi malaking bagay nga na ang kaniyang mga ministro naman ay magpakunwari na waring ministro ng katuwiran na ang kanilang wakas ay nasasang-ayon sa kanilang mga gawa. Nabasa ho ba niyo yung talatang yan? Hindi po lahat ng mga nangangaral ay tagapangaral ng Diyos. Okay? Minsan tayo po'y masyadong malambot ang puso. Ay, sa Panginoon din naman yan. Pero atin pong tingnan, ayon sa liwanag ng salita ng Diyos, ay hindi po ganun. 2 Peter chapter 2, verses 1 to 3. Kakaunti na yung oras ko, hindi pa ako nakakapasok sa aking. 2 Peter chapter 2, verses 1 to 3. Ngunit, may nagsilitaw din naman sa bayan na mga bulaang propeta na gaya naman sa inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guro na mga agpapasok sa lihim ng mga nakapapahamak na mga hiduwang pananampalataya na itatatwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila na mga tataglay sa kanilang sarili ng madaling pagkapahamak at maraming magsisisunod sa kanilang mga gawang mahalay at na dahil sa kanila ay pagsasalitaan ng masama ang daan ng katuwiran na sa kasakiman sa kanilang pakunwaring salita ay ipapangalakal kayo na ang hatol nga sa kanila mula ng una ay hindi nagluluwat at ang kanilang kapahamakan ay hindi nagugupiling. So nais ko pong sabihin mga kapatid, sa ating mga bagong mga mananampalataya pa, siguro mga baby Christian pa kayo, ang sabi nga nung iba,
Na wag po ninyong paniwalaan yung sabing lahat naman ng relihiyon ay sa Diyos. Okay? Minsan dahil wala tayong kamalayan sa mga katotohanan ito, yan yung ating perception. Pero nililiwanag natin from the light of the Scriptures, not all religions ay sa Diyos. Amen po. Mga kapatid, ngayon, ang pangalawang hadlang, at least malinaw na yun. Ang pangalawang hadlang, yun pong hadlang ng ating laman. Ang soul winning ang ating pinag-uusapan eh. No? Pero hinahadlangan tayo ng ating laman. Mananampalataya tayo. Pero ang tanong, tayo pa'y gumagawa ng soul winning. Tayo ba'y nalabas? Tayo ba'y nangangaral? Tayo ba'y nagsishare ng Word of God? Kristiyano na tayo, alam na natin na ito ang tunay na dapat pangaral ng salita ng Diyos, pero ang marami sa atin ay hindi kumikilos, hindi gumagawa. Anong dahilan? Sasabihin mong walang hadlang sa iyo, ay hindi ka naman nagawa? Merong hadlang. Ay anong hadlang? Bigay na natin ang pinakasimple. 1 John 2:15 to 17. Ano yun? Lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Doon na lang natin isentro. Lust of the flesh, sapagkat meron kang hinahangad sa buhay mo, sa buhay ng laman mo, sa gusto ng mata mo, sa gusto ng buhay mo. Kaya yung iyong gawain para mag-share ng Word of God ay hindi mo magampanan sapagkat ang tatlong ito ang kumukubabang sa iyo. Mga kapatid, ano yung ninanais mo sa buhay mo? Ano yung gusto mo mangyari sa buhay mo? Ano yung ninanais mo? Yan ba yung ikay makapag-akay ng kaluluwa sa Panginoon o ikaw ay maging sikat ng buhay na ito? Inyo pong tingnan ang inyong sarili. Kaya natin po ito pinag-aaralan ay upang buksan ang ating kaunawaan. Isang araw iiwan natin ang mundong ito. Yung lahat ng mga inipon natin dito, iiwan natin. Pero hindi tayo nagkaroon ng involvement sa gawain ng pangangaral. Naunawaan ho ba niyo, mga kapatid? Sana po'y naunawaan po ninyo. Akin po lamang itong idinidiin. Dahil matatapos na tayo ng pag-aaral, ay baka wala rin mangyari. Natapos na tayo ng isang buwan, ano nangyari? Wala, gayon din, nakaupo rin lamang. Wala namang nangyayari. Ay dagis na yung preacher kaiisip. Ano gang sasabihin ko pa para lang mahipo ang puso ng mga anak ng Diyos? Mga kapatid, kinakailangan po ang pangangaral at alisin po natin ang balakid na yan. Okay? Tanong, meron bang ninanais ang ating laman? Meron ba? Yes. Meron bang ninanais yung ating mata? Anong gusto nating makita ng mata natin? Ano yung ninanais natin mangyari sa buhay natin? Yun ba'y nagiging hadlang sa gawain ng Panginoon? So, ang akin lang pong sinasabi, meron tayong iba-ibang mga bahagi ng gawain, katulad sa ating dream in life. Ano bang hinahangad ko rito? Bakit ko ba gininanais na magkaroon ako nito? Ano bang ultimate purpose ko sa aking buhay? Sana po hindi po nawawala yung kamalayan. Na ito ay aking pinagsisikapan dahil gusto kong maging kagamit-gamit ako sa Panginoon. Amen po? Nag-aaral kayo, kinukuha niyo ang kursong yan, kursong yun. Ano ang iyong intention talaga sa kursong yan? Pag naroon ka ba sa lugar na yun, ikaw ba'y nagsishare ng Word of God?
Mga estudyante, minsan lahat na ng oras inyo, hindi na kayo nagsishare ng Word of God. No? May mga kurso tayo natapos na. Salamat sa ating kapatid na ilang kapatid. Nakikita natin sila'y nagsisikap. Hindi lahat tayo magiging pastor, pero lahat tayo may nakakausap na mga tao. Maaring tayo pinag-iba-iba ng Panginoon ang mga gawain sa buhay. Tayo dinadala doon ng Panginoon sa mga lugar na yun upang tayo maging tagapangaral. Amen po? Sa area. Wala pong dahilan para hindi tayo makapagbahagi ng salita ng Diyos. Huwag po nating hayaang ma-overrule tayo, ma-overcome tayo ng lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Ngayon, panghuli po, dahil kakaunti na yung oras ko, kailangan sa pag-aakay sa mga tao sa Diyos. So, sa nakaraan pong pag-aaral po natin, bumanggit po tayo ng ilan. Ang una po roon, magkaroon po tayo ng kahabagan, compassion. Binanggit na po natin yan. Pangalawa, consideration. Pangatlo, conviction. Pangapat, recognition. Yun po yung nakaraan na. Now, akin lang pong pinapaalala. But this time, nais ko pong magdagdag ng ilan pa na katotohanan ukol po dito mula po sa ating talata. Idea po from our text. Mula po sa ating text. Anong kinakailangan natin? Ang atin pong puntos, ang kailangan sa pag-aakay sa mga tao sa Diyos. Kailangan natin ang tinutukoy ko sa ating sarili. Things that I should recognize sa aking sarili upang ako'y makapagbahagi ng salita ng Diyos. So, bibilisan ko na lang po. Number 1, kilalanin po natin ang halaga ng gawaing ito as stated in verse number 20 of our text. Ano po ang sabi ng verse number 20? Tingnan po natin. Sabi po ng verse 20. Sapagkat hindi mangyayaring di namin salitain ang mga bagay na aming nangakita at nangarinig. Mga kapatid, pinagbabawalan sila, wag na kayong mangangaral. No? Ibinilanggo na nga sila Doon pa sa chapter 5, makita nyo, ginaruti na sila No? Pero tuloy pa rin, tingnan po ninyo. Sa chapter 5, ang sabi po, nasaan yan? Mahirap itong pambago-bago ng Bible Sabi po diyan, sa verse 28, ibinala naming mahigpit sa inyo na huwag kayong magturo sa pangalang ito at narito pinuno ninyo ang Jerusalem ng inyong aral at ibig ninyong iparatang sa amin ang dugo ng taong ito. Ano sabi ni Pedro? Datapwat nagsisagot si Pedro at ang mga apostol na nagsasabi, dapat muna kaming magsitalima sa Diyos bago sa tao. Yan po ang sabi, susunod muna kami sa Diyos bago sa tao. So, additional point po natin, dapat pong kinikilala po natin ang halaga ng gawaing ito. Bakit ito'y mahalaga? Dahil po ang pinag-uusapan dito'y kaluluwa ng tao. Amen? Kaya mahalaga po ang pangangaral ay dahil ang halaga nito ay ang kaluluwa ng tao. Mark 8:36, 37, anong mapapala mo
na makamtan mo ang buong sanglibutan at mapapahamak naman ang iyong kaluluwa. Mga kapatid, dahil po ng kaluluwa. So sana po nakikita po natin ang halaga noon. Dahil pag hindi mo nakita yung halaga ng kaluluwa, ng iyong mahal sa buhay, ng iyong kaibigan, wala kang gagawin. Mga kapatid, sana po makita natin yung halaga na yun. Amen? Nakikita ho ba natin? Mga kapatid, nakikita ho ba natin? Sana po, diyan sa taas, nakita ho ba natin? Mahalaga po itong pag-uusap natin. No? Okay, pangalawa po. Diyan po sa verses 17 and 18 ng ating talata, diyan ko po kinuha yung pangalawa. (17 and 18). Gayon may upang huwag nas lalong kumalat pa sa bayan, atin silang balaan na buhat ngayon ay huwag na silang magsipagsalita pa sa sinumang tao sa pangalang ito, at sila'y tinawag nila at binalaan sila na sa anumang paraan ay huwag na silang magsalita pa sa magsipagturo tungkol sa pangalan ni Jesus. Akin pong pinilit na isipin po ito, atin silang balaan. Ibig sabihin, titigil na kayo, ito yung puntos natin na dapat nating makita. Atin po itong ipagmadali. Ipagmadali ito. Bago ka mapigilan, bago tayo mahadlangan ng anumang hadlang. Dahil sabi, atin silang balaan na huwag na silang mangaral. Ibig sabihin, pinipigilan, habang may panahon pa tayo, ay ipagmadali natin ito. Amen po? Isang araw, hindi ka na makakapangaral. Hindi natin alam kung ano mangyayari sa gobyerno natin, sa mga hinaharap. Sa Myanmar, nung una, naroon yung isang missionary natin, kaibigan natin, na-meet natin sa Amerika. Pero kailan lamang, nakuha na ng military, bawal ng mangaral ang salita ng Diyos doon, sinusunog na mga simbahan doon. Ay atin po mga kapatid, ipagmadali ito bago dumating ang hadlang. Ano pa ang sabi sa 2 Timothy? Preach the word in season and out of season. 2 Timothy chapter 4, verses 1 to 4. Time will come when they will not hear the preaching of the word. Maraming gagawin ang kaaway. So atin po itong ipagmadali. No? Atin pong ipagmadali. Okay? So, John chapter 9 verse 4, sabi ng Panginoon, ngayon ang oras, isang araw, wala nang pagkakataon. Wala nang makagagawa. Hindi ka na rin makagagawa. Dahil matanda ka na, masakit ang iyong tuhod. No? Salamat kay Sister Belen, nakakahikap pa. No? Pero, ilang taon na, Sister Belen? 27. Na, binaligtad lamang. Pero nahayo. Pero may mga kapatiran tayong alalakas pa ng tuhod. Pero hindi nahayo. Hindi nagsishare. Atin pong pinag-aaralan ito as our encouragement. Amen po? So mga kapatid, kilalanin ito, ipagmadali ito. Next, diyan po uli sa ating talata, yan lang po ang ating pinipiga. Yan talata ngayon. No? Pangatlo, ipaglaban natin ito. Paglaban natin ito. Hindi kami makikinig sa inyo, susunod muna kami sa Diyos bago sa tao. Hindi po yung upo, hindi na po kami uuli. Hindi na po kami mangangaral, hindi na po kami pupunta riyan. Pero hindi ganun ang mga alagad. Susunod muna kami sa Diyos bago sa tao. Amen?
Aha. Sana ipaglaban po natin, mahalaga po ang Ebanghelyo. Siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas, sa kaligtasan ng mga tao. Spiritual po ang tinutukoy at maging yung ating physical, moral salvation, nakasalalay din po sa Word of God. No? Kaya po ang tao ay nagiging masama, wala pong knowledge sa Word of God. Walang experience sa Word of God. Wala silang lakas. Ipaglaban po natin ito. Amen? Okay? And the last, no. Masimple lang naman, magkakapatid lamang naman yung sinasabi ko. Doon din po sa talatang 19 and 20, pinipigilan silang mangaral. Pero ang atin pong puntos, mahalin ang gawaing ito. Alam po nyo, hindi tayo makapagpapatuloy sa anumang gawain na wala tayong pagmamahal. Tama? Oo. Kaya yung mga ama, mga ina na alis, napunta sa abroad, meron bang pagmamahal doon? Yes, gawa sa pagmamahal sa mga anak. Ano? Okay? So, gayon din po naman sa bahaging ito, may pagpapatuloy po natin ang gawain ito kung mahal po natin ang gawain. No, kaya po ito po'y ating binabanggit sapagkat ito'y para sa kaligtasan ng kaluluwa ng mga tao, sapagkat ito ang daan upang magampanan natin ito. So mga kapatid, salamat po na mayroon tayong pag-aaral. Sana po inyong naunawaan, sana po ay ating isinasa puso, ating pinakikinggan. Sana po hindi tayo tulad ng sinasabing nakikinig lamang pero wala sa puso. Ang sabi po ng 1 John 3:18, huwag tayong umibig sa salita na kundi sa gawa at katotohanan. Amen? Yan po yung ating pinagsisikapan. Kaya po tayo nag-aaral ng ganitong mga pag-aaral. No? Kaya nga po, 3:00 pa, 2:00 pa pag nagigising. Ano ga ang aking sasabihin naman sa mga mababait na miyembro ng Good Shepherd? Mabait nga ba ga? Ha? Kalagan nyo magsermon. Ito pong dalawang ating kasama rito, nag-aaral sa Bible School. Kahirap pala ka nang gumawa ng aralin. No? Kalagan nyo madaling gumawa ng sermon. Hindi ho. Pero dahil po sa Panginoon at sa atin, sa kaluluwa ng tao, atin pong ibinabahagi ang salita ng Diyos. Salamat po sa Panginoong Diyos. Sa aming mga kaibigan, hindi ko alam ang kalagayan ninyo. No? Pero kayo nakakaalam, ligtas na baga kayo. No? Minsan hindi tayo nag-iintindi sa bahaging espiritual. Isang araw tatanda tayo, mawawala ka sa buhay na ito. Ikaw ba'y ligtas na? Palangit ka baga? Baka hindi pa. Kinakailangan mong maunawa na ikaw sa harapan ng Diyos dahil ng kasalanan ay naputol ang relasyon, walang pag-asa, paimpyerno at kinakailangan mo ang tagapagligtas na ito'y ang Panginoong Hesus lamang. Siya yung namatay doon sa krus. Siya yung ipinako sa krus. Nagdusa ng iyong sala. At ang sabi ron, kung iyong tatanggapin, ikaw ay patatawarin at bibigyan ka ng buhay na walang hanggan. Yun ang sabi ng Diyos ng kanyang salita. Sana ngayong umaga, kung hindi mo pa natatanggap ang Panginoon, huwag kang umalis dito nang hindi mo siya natatanggap. Mahal ka ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Mapagpala po namin Diyos, aming Ama. Nagpapasalamat po kami sa iyo na sa amin pong iglesyang ito, mayroon po kaming pagdidiin ng mga pag-aaral tulad po ng gawain ito about soul winning. At salamat po Panginoon, alam po namin na ito po'y aming napapakinggan na, but Lord, thank you for the privilege na amin po itong nauulit
upang mapaalalahanan po ang bawat isa sa amin, upang sa ganun, Panginoon, sa natitira pa po naming buhay at lakas, ay kami po'y maging kabahagi. Lord, tulungan mo po ang Good Shepherd Baptist Church. Tulungan mo po ang bawat miyembro na sana nga po ay magkaroon ng burden sa pag-aakay ng kaluluwa. Alisin mo po, Panginoon, sa amin ang mga negatibong espiritu. Ilagay mo po sa amin ang kasiglahan sa pag-aakay ng kaluluwa para sa iyo. At Lord, gayon din po naman sa oras na ito, kung mayroon po pong hindi pa naliligtas, wala pang katiyakan ng kaligtasan. Lord, tulungan mo po ang taong iyon. Nakilalanin po na tanging ang Panginoong Hesus lamang ang katubusan sa kasalanan at dapat tanggapin sa puso, magsisi ng kasalanan at anyahan si Jesus bilang tagapagligtas. Habang tayo nakatungo, nakapikit ang ating mga mata, hindi ko alam kung sino kayo, pero kung hindi mo patiyak ang iyong kaligtasan, mahal ka ng Panginoon, gusto kanyang maligtas. At ngayong umaga, kung siya iyong tatanggapin, ipapatawad ang lahat ng iyong kasalanan, nakaraan, ngayon at hinaharap, at bibigyan kanya ng buhay na walang hanggan. Pero po bang magtataas ng kamay? Pero po ba? Sige po, kung hindi mo pa natatanggap. Pero po ba? Sa mga kapatiran, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Ang hamon, tayo'y mag-akay ng kaluluwa. Meron ka bang panalangin ngayong umaga? Ikaw ba'y nahipo ang puso? Meron ka bang panalangin? Lord, salamat po sa paalaala. Ako po'y tulungan mo na huwag po akong manatiling hindi kumikilos sa gawain ito. Ako po'y iyong bigyan ng kalakasan ng kalooban, ng karunungan, upang ito'y aking magampanan. Sige po, meron ka bang kanyang panalangin? Pwede kang tumayo. Salamat sa Panginoon. Meron pa ba? Amen. Some more? Amen. Some more? Meron ka bang ganyang layunin sa iyong buhay? Lord, help me. Sometimes ako po ay natatakot. Panginoon, wala po akong gana, but Lord, salamat po sa pagpapaalaala. Help me, Lord, na ito'y aking magampanan. Amen. Some more? Will not stay long. Amen. Sige po. Dakila po namin Diyos. Ako po'y naniniwala na ang inyong salita ay hindi po babalik ng walang ganti. Lord, kayo po ang nakakakita ng kalagayan ng puso ng bawat isa. At sa inyo po kami nagtitiwala na kayo po ang tunay na gagawa sa buhay ng iyong mga anak. Aming Panginoon, kayo rin po ang nakakakita sa mga nagkatayo ng kanilang mga dalangin. Inyo po silang bigyan ng kalakasan at ng karunungan na maipahayag ang iyong salita. At salamat po, O Diyos, sa mga pagkakataong kami po'y nakapagpahayag. O Diyos, ito'y dalangin naming may pagpapasalamat sa iyo. Hinihingi po ang lahat sa iyo sa dakilang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen. Salamat po. Purihin po ang Panginoon.